Narito na, sumasa inyo ang pangalawang bahagi ng Sulong Zambales ETV, hatid sa inyo ng Velocity Media Communication Solutions sa pagkipagtulungan ng Public Information Office ng tanggapan ni Governor Hermogenes E. Evdani Jr. Marinig din ito sa radyo natin 105.7 MHz Iba, Zambales. Inyo pong tunghayan ang Zambalitaktakan upang pag-usapan ang mga pinakahuling kaganapan at mga isyu sa lalawigan. Narito ang inyong mga hosts, Joe Kalimlim at Trisha Datugan. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa mga taga-subaybay ng Sulong Zambales ETV. Narito po kaming muli para sa ating bagong episode kung saan makakapanayan po natin si Ms. Maria Domitela Mora, ang Head ng Provincial Tourism and Investment Promotions Office. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa nalalapit na Kalighawan Festival. Pero bago po tayo tuluyang dumako sa ating usapan, babati po muna ang aking partner na si Ms. Trish dahil kanina pa niya gustong bumati. So, ikaw naman, inagaw mo ang pagbati ni Cart. Pero di bale. Hello, hola, ni hao, bonjour, konnichiwa, annyeonghaseyo sa lahat ng mga Sambalenyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay naka-broadcast via Sulong Zambales etv.blogspot.com at radyo natin 105.7 MHz Iba Zambales, 11 to 12 ng tanghali tuwing Miyerkules. O ano naman yung mga bati mo? Ayaw mo talaga patalo sa akin eh. Ano ka ba, Jo? Yun lang naman ang iba't ibang paraan ng pagsasabi ng kamusta sa iba't ibang wika tulad ng English, Spanish, Japanese, French, Russian, at Korean para sa ating mga kababayan na sa iba't ibang panig ng mundo. Teka, nakaligtaan yata natin ang ating guest ngayon. So, Ma'am Tel, bumati po muna kayo sa ating mga manonood at tagapakinig. Isang maalab at malugod na pagbati sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sulong Zambales ETV. Salamat po, Ma'am Tel. Ma'am Tel na lang po kasi Oo naman. medyo mahaba po yung first name. Okay lang po, Ma'am? Okay lang yon. Thank you po. So, tanungin natin ngayon si Ma'am tungkol sa gaganapin na Kalighawan Festival. Balita ko, Ma'am, kakaibang festival po ang mangyayari ngayon. Teka lang, Miss Trish. Excited ka masyado. Kailangan muna natin mag-station ID pero wag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Zambalitaktakan. Inyo pong sinubaybayan ang Sulong Zambales ETV, hatid sa inyo ng Velocity Media Communication Solutions sa pagkipagtulungan ng Public Information Office ng tanggapan ni Governor Hermogenes E. Evdani Jr. Marinig din ito sa radyo natin 105.7 MHz Iba, Zambales. Ng ating mga sponsors, St. Joe Skimboards, Headline Zambales, Rainbow Purified Drinking Water at MV Jimenez Optical. At ngayon, ibabalik po namin kayo sa Zambalitaktakan upang pag-usapan ang mga pinakahuling kaganapan at mga isyu sa lalawigan. Narito ang inyong mga host, Miss Joe Kalimlim at Trisha Datugan. Napansin ko, dumarami na yata ang ating mga sponsors. Dati 4 lang. Anyway, ibigay na natin ngayon ang pagkakataon kay Ma'am Tel upang ikwento niya sa atin ang tungkol sa Kalighawan Festival. Bago tayo tumungo sa bagong Kalighawan Festival, gusto kong balikan natin yung history. Paano ba nagsimula ang Kalighawan? So, hindi yan Kalighawan lang, kundi nagsimula yan as Kalighawan Hamayanan. Nagsimula itong ideya na ito nung kauupo pa lang ng ating butihing Gobernador Hermogenes E. Evdani Jr. Minarapat niya maging priority ang tourism dito sa Zambales. So, unang-unang ginawa niya is inisip niya paano natin madadala ang mga turista hindi lamang dito sa sentro, kundi kinakailangan umabot din sila up north. So doon nagsimula ang lahat. Sa unang taon ng Kalighawan Hamayanan, ang mga activities ay nakapaloob ay katulad ng mga bankathon, mga different challenges ng mga locals natin doon, like beer challenges, buko challenges, sili challenges. Then meron din yung patok na event katulad ng hulihan ng bibe. Na dati sa ilog lang yung ginagawa pero ginawa natin yun sa dagat. At ito ay isasara ng isang napakagandang fireworks display sa ika-12 ng gabi ng December 30. Ang mga sumunod na taon, noong 2011,
nagkaroon din tayo ng mga activities, halos parehas lang, pero may mga nadagdag katulad ng, kasi gusto natin madagdagan yung mga iba't ibang activities katulad ng kayaking. Ito yung unang-unang taon or unang-unang pagkakataon na inintroduce natin ng kayaking sa Zambales. Kasunod nun, yung iba pang mga activities katulad ng fun run sa may baybay dagat, meron din tayong triathlon at mountain bike challenges. Pero hindi na wala yung mga traditional challenges na inintroduce noong 2010. Then come 2012, ito na yung pinakamalaki at pinakamalawak na selebrasyon. Pero this time, nag-adapt tayo ng ibang tema. Tinawag natin itong Kalighawan Iti Ragragsak Ditoy sa Zambales. So ito, hindi lamang tayo nag-concentrate sa norte, ni-retain yung mga activities sa norte, kundi nag-introduce tayo ng medyo mas maraming activities na involve ang tourism. So meron tayong activity na ginanap papuntang Mount Tapulao sa Palawig. Meron din tayong activity sa Mount Pinatubo via San Felipe. Meron din tayong Scuba Surero sa San Antonio. At marami pang ibang activities na dito naman sa iba ginanap. Katulad ng swimming, triathlon. Ito yung modified triathlon na tinatawag natin na naiba siya sa usual triathlon na ginaganap natin. Plus, meron pa tayong yung kauna-unahang Miss Bilbilin 2012. Yes, ma'am. So, yun yung mga activities natin nung mga nakaraang 3 taon. Masasabi kong maiiba ngayong taon na to dahil makikiisa ang ating bayan, ang ating probinsya sa mga kaganapan or nangyari sa Samar at Leyte. Yes, ma'am. Pero ganun pa man, dadalhin natin yung activity sa iba't ibang barangay dito sa Zambales. Ma'am, noon pong mga nakaraang festival, meron din po bang mga palaro na katulad ng gagawin ngayong taong ito? Di po ba? Itong taong to, medyo katulad na nabanggit ko, maiiba dahil dadalhin natin yung activities sa mga far-flung barangays natin. So, we will have yung usual na magbibigay kasiyahan sa mga sa barangay, sa mga kapwa natin Sambaleños, pero more on traditional games. At magkakaroon tayo ng medical mission. Plus, meron pa mga side activities na pwedeng i-enjoy ng mga kasamahan natin or mga taga-barangay. At naalala ko rin pala, ma'am, iba-iba rin ang venue last year. Simula Subic hanggang Santa Cruz, iba't ibang activities. At paalala rin po sa mga nakikinig lamang sa radyo, ipinapakita po ang video clips ng pagdaraos ng nakaraang Kalighawan Festival. Oo nga, Miss Trish. Pero sabi nga ni Ma'am Tel, mga piling lugar lamang ang pagdarausan ngayon. So, Ma'am Tel, maaari niyo po ba sa aming banggitin ang mga lugar at kung ano-ano yung mga gagawin sa mga naturang lugar? So, bago ko babanggitin kung anong mga lugar yon, simulan natin ito sa mga dates muna. So, sa December 28, tutungo tayo sa Paite sa Narciso. December 29 sa Acoje sa Santa Cruz. Sa December 30 sa Lupang Pangako dito sa Iba. At ano-ano naman ang mga activities na gaganapin sa bawat lugar. Actually, pare-parehas lang. Pero ang pinagkaiba, iba't iba ang makakasama natin sa bawat araw. So ano itong mga activities na sinasabi ko? Sisimulan yan, i-open yan ng mga traditional games katulad ng bunong braso, paluan ng banga, at kung ano-ano pa na magbibigay ng kasiyahan sa lahat ng mga taga-barangay. Then, ang pinaka-highlight syempre is yung medical mission. So magdadaos na medical mission sa bawat barangay na mga nabanggit. At doon din, magkakaroon din tayo ng mga side activities katulad ng free haircut para sa mga bata at sa mga hindi nagaanong bata. And meron din tayong free massage sa pakikipagtulungan sa TESDA. Naku, mukhang mag-e-enjoy yata ang mga residente sa mga napiling barangay. Napakagandang pagtatapos ng taon ito para sa kanila.
tama ka dyan, Trish, tunay na napakaswerte at tunay na mag-enjoy ang mga residente ng mga napiling barangay. So sa pagkakataong ito, magkakaroon sila ng chance na ma-experience kung ano yung festival na madalas na ginaganap sa Kabayanan. Kasi nga naman, sa sobrang layo nila sa bayan, may difficulty sila na makarating kapag may mga kasiyahan katulad ng mga Mango Festival o kahit yung mga nagdaang kalighawan. Nariyan na yung problema sa sasakyan or transport, nandyan na rin yung problema sa daan, at yung distansya na kailangan nilang ibiyahe para lang ma-witness yung mga different activities na mga festival. Kaya sa taong ito, minarapat ng ating butihing gobernador na kung hindi sila makapunta sa mga ganong napaka-espesyal na mga pagkakataon ng pagsasaya sa buong probinsya, ay dalhin ng probinsya at ng gobyerno ni Gov. June yung festival sa kanilang lugar. Ay, nakakatouch naman ang programang ito ni Gov. Kung ako marahil lang isa sa presidente ng ACOHE, Paite at ng Ginabon, ano pang pangako, ma'am? Siguro hindi ngiti ang sasalubong ko kay Gov at sa mga taga-Kapitolyo. Sandali, Jo. Paano mo nun ibibigay ang iyong salubong? Magagalit ka o iiyak ka? Iba naman yata yun. Hindi naman ako syempre magagalit, pero siguro maiiyak ako sa tuwa dahil pambihirang regalo kaya ibibigay ni Gov. O sige, baka dito ko pa magsimulang umiyak, on cam tayo. Ngayon, ibalik na natin ang mikropono kay Ma'am Ted. Oo nga, baka biglang maging drama programa natin. So, Ma'am Tel, meron pa po ba kayong nais na idagdag na dapat na malaman ng ating mga taga-subaybay tungkol sa nalalapit na Kaligawan Festival? Yes, Joe, kinakailangan din natin syempre i-acknowledge yung mga taong magtutulong-tulong para maisakatuparan at ganito mga kaganapan. Unang-una sa lahat, syempre, ang Office of the Governor sa pangunguna ng ating butihing ama ng lalawigan, Governor June Ebdane, kasama pa si Miss Lorraine Rico at ang buong staff ng Office of the Governor. Nandyan din kasama natin ang Provincial Engineers Office sa pamumuno ni Engineer Domingo Mariano at ang Provincial Health Office sa pamumuno ni Dr. Raulinda Dural, at kasama rin natin sa gampaning ito ang iba't ibang sangay ng Provincial Government of Zambales. Gusto ko rin i-acknowledge ang magiging partisipasyon po ng ating mahal na mayor ng Iba, Mayor June Ransted Ebdane, at ang kanyang mga kasamahan sa LGU Iba. Ganon din po ang Office of the Provincial Administrator at ang ating Consultant on Political Affairs, si Sir June Omar Ebdane at ang kanyang mga kasamahan. At ganon din, syempre, ang malaking partisipasyon ay ang mga barangay officials and residents po ng Paite, ACOHE at Lupang Pangako. Ganon din po, kasama din natin dyan ang mga local government units natin, mayors and officials ng San Narciso, ng San Felipe at ng Santa Cruz. So ngayon po, sa mga taga Paite, San Narciso, Lupang Pangako, Iba at ACOHE Santa Cruz, abangan niyo po ang pagdating ng Kaligawan Festival sa inyong barangay. Ngayon, Jo, magpapaalam na tayo sa ating mga taga-subaybay. Oo nga, Miss Trish. Pero paunahin muna natin si Ma'am Tel. Ma'am, imbitahin na po natin sila na dumalo para sa ating nalalapit na Kaligawan Festival 2013. Bago ang lahat, syempre gusto kong ipahatid ang aking pasasalamat sa inyo, Jo, Trish, sa pagkakataong na binigay ninyo sa akin, at ganun din sa buong production team ng Sulong Zambales ETV. Muli, gusto kong anyayahan ng ating mga kababayan na makiisa, makilahok at samahan po ninyo ang ating mahal na governor sa pagse-celebrate po ng ating Kalighawan 2013. Ito po ay gaganapin sa December 28 sa Paite, sa San Narciso, December 29 sa ACOHE, sa Santa Cruz, at December 30 po sa Lupang Pangako dito sa Iba.
Salamat ma'am sa inyong pag-guest sa aming programa at salamat din sa ating mga taga-subaybay ng Zambales Taktakan. Samahan niyo rin ho kami sa pagtungo sa Paite, Lupang Pangako at Acohe. Ito po si Trisha May Datugan. At ito naman po si Jo Kalimlim. Huwag kalimutan, Sulong Zambales etv.blogspot.com at radyo natin 105.7 MHz para mapanood at mapakinggan ang Sulong Zambales ETV. Sulong Sambalenyo, kumilos tayo, sama-sama, kaya natin to. Galing ng Sambalenyo, pagising sa umaga, ating makikita ganda ng kabundukan, ang luntian na kagubatan at malinis na karagatan. Manggang kay tamis, kay sarap kainin, gulay at prutas mula sa bukirin, sariwang hangin kay sarap langapin mula sa baybayin. Sulong Sambales, sulong Sambalenyo, kumilos tayo, sama-sama, kaya natin to. Galing ng Sambalenyo, negosyo'y aasenso, sa tulay at kalsada, turista'y sigurado, pagmiminang gulot ay trabaho. Yaman ng Sambales, pakita sa mundo, galing ng kabataan, husay ng mamamayan, sa tiyaga at sipag, tiyak makakamtan. Tayong Sambalenyo, makakalikasan, maka-Diyos makapag